Ayan, so good morning po. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Actually, ginawa ko po tong video na ito dahil hindi naman po lahat nakakaintindi sa ginagawa namin. Ewan ko yung iba. Ah, ito po, tawag dito. Kasi nakaharap ako sa computer. Ah, Karamihan po ng nagiging pasyente ni Uncle ay mga dati na bumabalik-balik at saka yung mga nag-aaya po ng mga pasyente o may mga sakit. Kung yung iba po hindi naiintindihan yung pagiging faith healer niya o albularyo, wala naman pong problema, wala ring pilitan. Yung kung naiintindihan po natin lahat, yung pagiging albularyo ni Uncle, hindi lang siya yung basta ordinaryong albularyo na nagtatawas-tawas. Sige, dumaan na kayo. At ano yan? Yan, yung asawa ni Uncle po yun. Si Auntie. Ayun, hindi siya yung ordinaryong albularyo na nagtatawas-tawas lang. Isa po siya sa magaling na manghuli ng mangkukulam. Alam naman po natin yung mga mangkukulam. Talagang minsan pumapatayan sila at experience po namin yan. Dahil galit na galit ako sa mga mangkukulam. Kahit pa sabihin nila na may mag-anak din ako mangkukulam, wala akong pakialam. Dahil mismo mga mag-anak po nila, pinapatay nila. Yun yung mga hindi na ipapaliwanag po ng mga sakit ng mga doktor o yung sa mga laboratory, okay naman. Walang sakit sa puso. Pero bakit hindi nakakahinga? Yun. Kasi hindi naman po lahat puro andito na tayo sa modern natin. Modern day, sabi nga. Lahat computerized. O lahat computerized na. Kaya nga lang, meron pa rin talaga na andyan yung mga engkanto, yung mga ganyang mga elemento na mga hindi nakikita at yung mga tao na tumanggap ng kasamaan para lang andyan yung inggit dahil sa inggit nila gumagawa sila ng hindi maganda dahil sa galit nila na kung tutusin sila rin yung gumagawa ng galit nila. Nagkakaroon ng katulad ng mga experience namin na bakit kinulam? Kasi hindi pinautang. Bakit kinulam? Kasi naniningil. Sa choice siguro ng tao yun kung hindi nagpautang, di ba? Maghanap buhay ka. Parang hindi naman nila lahat. Kahit kami may utang kami. Pero magbayad kung may pambayad. Kung wala, sige. Humingi dispensa. Hindi yung kailangan gagawa ka ng masama. O kaya, yung may nasabi, minsan hindi nyo sarili, bakit ganon? Diba? Kaya yung inaano ko yung pagiging albularyo ni Uncle, hindi ordinaryong albularyo lang na magtatawas-tawas lang siya. Kung hindi siya mismo, andun yung paniniwala niya na kaya nga tayo nagpunta sa albularyo o sa faith healer dahil mapapagaling tayo. Diba? At andun din yung paniniwala ni Uncle na kaya niyang pagalingin dahil nga binigyan siya ng ating mahal ng Panginoon ng ganyang kakayahan na manggamot, lalong-lalo na sa mga kinukulam. At hindi rin naman natin, alam din siguro natin na basta yung mga ganyang kinukulam, talagang napapahirapan. Nandyan yung may binubuntot pagi, pinapalo, sinasapa, o pinapalo, inaano po, yung sinasapok, sinasampal. Hindi maiwasan yan. Kaya lang, ang ko lang po, yung mga karamihan na mga na ganyan po, after ng gamutan, ini-interview, tinatanong din po sila ni Uncle o namin na kung kumusta sila. Ayun. Hindi sila nakakaramdam ng sakit. Wala rin yung mga latay. O may latay man pero walang sakit. Kasi ang nakakaramdam nun, pumapasok yung espiritu nung mangkukulam doon sa taong kinulam niya. Kaya ang nakakaramdam nun yung mangkukulam. Dahil experience ko rin yan dahil siguro, hindi ko pa dapat ikwento pero may mangkukulam na pinuntahan namin yung time na nangkukulam siya at yung time na nanguhuli si Uncle. Dahil kitang-kita talaga namin yung mangkukulam na talagang hirap na hirap siya. Pero yung kinukulam niya na kasalukuyang nabubuntot pagi, kasalukuyang nasasapak, kasalukuyang nasasampal ni Uncle o ng ating albularyo ay oo, umiiyak pero yung katawang lupa niya
o nakakaramdam ng ano, nakakaramdam ng ah, palo ng buntot pagi. Pero yung hindi siya, wala siyang nararamdaman kasi ang nakakaramdam nun yung mangkukulam. Yun ang nakakaramdam. Ngayon sa mga naiengkanto naman, hindi naman sinasaktan yan eh. Dahil mas lalong mas lalong parang magagalit ang engkanto pagka lalo natin ginalit yan sila. Ayan, pinakikiusapan, no, kung ano lang, kung mag-aatang, yung mga ganun. Pero sa makukulam talaga, kung ganun kagalit si uncle o kalupit sa makukulam, ganun din ako kagalit sa makukulam. Sa totoo lang. Kasi hindi lang experience namin sa amin. Na nagtsatsaga kaming naghahanap buhay, nagtsatsaga kaming magkakalayo na pamilya para lang maghanap buhay, para lang mabuhay ng maayos, pero sinisira ng mga ganyang mga tao. Ang masakit pa nito hindi iba kung hindi kaibigan, kamag-anak. Yan. At sino nga ba naman ang gagawa, 'di ba? Ibang tao ang gagawa. Ano bang pakialam nila sa amin? Yun. Kaya ako yung kay uncle na i-publish namin, i-YouTube or i-Facebook. Kasi para maraming matulungan pa kasi kakalat eh. Alam naman natin sa panahon ng social media kung gaano kagaling at kung gaano kaganda ng ating social media at gaano rin kasira, kung gaano yung gaano kaganda ganun din kabilis manira ang social media. Pero ang pakiusap ko lang sa mga nagagamot sana, sa mga mga nagpapagamot, mag-comment kayo kung yung totoo. Kasi alam ko hindi kayo babalik kay uncle, hindi kayo babalik sa kanya kung hindi kayo napagaling. Yun lang, tapos i-share sana natin kasi tulong na rin natin kay uncle dahil alam naman natin na hindi siya naniningil kahit nga nagla-live video siya, kahit na napupuyat na yan, hindi naniningil si uncle. Alam nyo kung yung mga nakapunta sa bahay niya, makikita nyo yung parang napaka-abang pamumuhay nila na sama-samang kumakain na pamilya, hindi naghahangad ng sobrang kayamanan. Siguro ang kayamanan niya yung pamilya niya. Yun. Kaya nga gusto niyang mag-abroad dahil gusto niyang mapagawa yung bahay nila. Yun ang totoo nun. Dahil yung mga anak niya lumalaki na dahil mga elementary pa lang. Kaya nga lang kung aalis si uncle, papayagan ba natin siya? Hindi, 'di ba? Kasi ang dami niyang natutulungan every Tuesday at saka Friday, talagang sobrang dami ng tao. Ito, puyat. Ngayon, na-experience ko, si uncle nga, naghihilot pa yan. Naghihilot, nagagamot, puyat. Kami puyat lang kami. Pero parang pagod na pagod, ganon. Kaya, ang pakiusap ko lang sana sa mga tao, o sa mga napapagaling ni uncle na, tulungan din natin siya. Hindi ako humingi ng pinansyal o ang tulong lang naman natin is yung magpatunay kayo na gumaling kayo. Yung mga experience ninyo sa kanya, yun, wag na natin siyang i-bash o wag na natin gawan ng hindi magandang kasi kumpara sa mga iba, kumpara siguro 100 isa lang out of 100 yung negative. Pero bakit may negative? Inggit. Yun, inggit lang yan. Kasi sa mga na-interview ko at mga natanong ko ng mga nagpupunta, karamihan balik-balik sa kanya, balik-balik. At sinasabi rin naman kasi niya ni uncle kung hindi talaga para sa kanya. Pag sinabi niya doktor, doktor. Pag sinabi niya opera, opera. Pagka kailangan pumunta ka na sa doktor, sige, punta ka na sa doktor. Hindi niya ipipilit yung kanya. Yun lang. Yun lang ang gusto ko at gusto kong sa inyo. Sabihin. Tulungan din natin si uncle. Kasi yung pagtulong niya sa atin, hindi yan naghihingi ng kapalit. Wala siyang kapalit na hinihingi. Dahil mission niya yun binigay sa kanya. Sabi nga, ang paggagamot, hindi kailangan humingi ng kapalit. Dahil ang magbibigay ng kapalit sa kanya, syempre, alam na natin, nasa taas. Kaya nga, binigyan siya ng power na ganyan. At kaya siya binigyan din ng power na ganyan para matulungan din niya tayo. Hindi lahat din may pera para doktor. Yun nga. At hindi lahat. Kahit may pera ka, hindi para doktor.
Hindi ko inaano ha, kasi syempre may mga kamag-anak at saka mga pamilya din ako. Kami rin nagpapadoktor. Pero bago kami nagpapadoktor, nagpapatawas muna kami. Para kahit paano naman, alam namin yung mga ganyang elemento na hindi nakikita. Dahil lumaki kami sa bundok. Kahit nga sa city. Sa city nga, doon nga sa Pampanga, nung doon ako nakatira, doon nga ako kinulam eh. Diba? Yun. Dito sa Nueva Ecija, hindi, takot sila. Takot siguro sila. Doon, hindi naman ako kumikibo doon. Kaya, yun. Merong mga taga-ibang bansa din. So, salamat. Sana i-follow nyo yung account ni Uncle, Facebook page niya, at saka yung YouTube channel niya, paki-subscribe na rin. So, bakit? Resolute Protector ang naging pangalan niya dahil kung isi-search po natin ang Resolute Protector is old name ng Willie. So, ang pangalan ng ating albularyo is Willie Labonete. Oo, hindi naman, at saka yung sinasabi nilang mamimedya, talagang darating sa point na, actually may mga kumukontak, pero hindi ko pa sinasabi kay Uncle. Kasi, alam ko hindi pa ready si Uncle sa ganyan. Ang gusto lang niya makatulong sa lahat, sa atin. Hindi para sumikat. Kaya nga lang, hindi naman din natin maalis. Kaya lang naman natin siya pinasisikat dahil nga, para kumalat sa mga tao, o sa mga, sa mga ibang lugar na may manggagamot pa na ganyan sa kanya, na hindi naniningil at ganyan kagaling manghuli ng mangkukulam. Kaya yung mga nabubuntot pagi niya, nasasampal niya. Actually, pilay na yung kamay niya kasasampal. Hindi po yung tao o nagpapagamot ang nakakaramdam ng sakit. So, ulit-ulitin ko po, hindi yung tao, kundi yung nangkulam o nagpagawa ng kulam. Ganun. Kasi minsan meron din po yung hindi nga siya yung mangkukulam pero ipapagawa po niya. Yan. May mga ganun po. Ngayon ito si mangkukulam, siyempre kukunin niya yung kaluluwa o yung espiritu nung nagpagawa. Yan. Ewan ko ba kung bakit napakasamang practice. Maghanap buhay ng maayos. Kasi lahat naman tayo nagkakautang. Ako, siyempre lahat naman, di ba? Kahit nga mayayaman yan. Mas pa yung mayayaman? Mas marami utang yan. Yun lang. So, nakikiusap lang din ako sa inyo na tulungan din natin si Uncle kung ano yung pagtulong niya sa atin. Thank you.